Nakahinga lamang siya nang maluwag nang makumpirma niyang walang taong tumakbo doon. Tanging ang basement na nakakandado, ang rehas na pintuan ang natagpuan niya. Kahit na yata masaliksik ang kanyang ina, ay nakaligtaan nitong busisiin ang parteng iyon. Tumakbo siya pabalik sa bahay upang ibalita iyon sa magulang. Ma, may basement tayo. Parang nasasabik niyang sinabi sa kanyang mama. Nakakita siya ng bagong lugar na maaaring pagkaabalahan. Ano? Tanong ng kanyang ina. Basement. Tara, labas kayo sandali. Kahit na naiinis ay sandaling itinigil ng kanyang ina ang pagluluto. Lumabas sila at nakita nila ang basement na parang matagal nang hindi napubuksan. May kalawang na kasi ang mga kandado, pati ang bisagra ng rehas na pintuan ay nababalutan na ng kalawang. Bukas yun na tignan ng papan mo yan. Kakain na tayo. Baka kung ano pang mga insekto ang nandyan. Wika ng kanyang mama na halata mong gumagawa lamang ng dahilan. Matatakutin kasi ang kanyang mama at hindi ito bababa sa isang madilim na lugar na hindi alam kung ano ang naroon. Matapos paalalahanan ng kanyang anak ay agad na rin itong tumalikod. Si Enix naman ay nanatiling pinagpagmasdan ng lugar. Kahit na nga madilim doon ay sinubukan niyang sipatin ng lugar. Sandali siyang bumalik sa loob ng bahay para kumuha ng posporo. Alam naman niyang delikado yun, ngunit wala kasi silang dalang lente. Hindi yata siya makakatulog hanggat hindi man lamang nakikita kahit na isang maliit na lugar ng basement. Agad niyang tinago mula sa kanyang bulsa ang posporo. Sigurado siyang sermon ang punan niyang kapag nakita iyon ng kanyang ina. Sa sandaling naitapak niya ang kanyang paa sa labas ng pintuan nila ay nagmadali siyang bumalik sa pintuan ng basement. Sinindihan niya ang palito ng posporo at sinubukan itanglaw iyon sa madilim na parte ng basement. Kasamaang palad ay tanging mga hagdan lamang pababa ang nakikita niya. Ipinasok niya ang mga braso sa siwang ng rehas at ibinaba ang posporo. Hindi na nga niya napansin na paubos na ang palito at napaso siya. Dahil sa pagkapaso ay naibato niya ang posporo na may sindi pa sa bandang ibaba ng hagdan. Dandali pang nagliyap iyon. Ngunit nagulat ako nang makitang may kamay na humampas sa apoy para patayin iyon. Kahit na ba wala pang isang segundo ang pangyayari, ay sigurado siya sa kanyang nakita. May tao sa kanilang basement. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng bahay upang ibalita ang nasaksihan sa kanyang ama. Bago pa siya makapagsalita ay nauna na siya ng kanyang ama. Bakit parang namumutla kang bata ka? Tanong nito na puno ng pagtataka. Tila yata napansin nito ang takot sa mukha ng kanyang anak. May tao sa basement. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Enix at sinabi iyon sa kanyang ama. Ano? Umakyat ang lalaki sa itaas at kinuha ang mga susi ng kwarto. Kinuha niya rin ang isang kitchen knife. Maiwan ka sa mama mo. Utos niya nito sa anak. Ngunit walang balak makinig si Enix sa kanya. Sumama ito sa ama palabas ng bahay. Muling dinampot ang kahoy na dasban na mandang ihampas iyon kung kanino man. Agad binuksan ng kanyang ama ang kandado ng basement. Gaya ng inaasahan ay gumawa iyon ng
nais-nais na tunog. Para bang isang daing ng isang hirap na nilalang. May tao ba rito? Tawag ng kanyang ama. Nakita ka ng anak ko. Huwag ka nang magtago. Isusumbong ka namin sa police trespassing ito. May halong pagpapantang sabi niya. Nang walang tugon ay sinubukang hanapin ng kanyang ama ang switch ng ilaw. Nakailang posporo pa siya habang sinusundan ng kawad ng kuryente bago niya makita ang pindutan ng ilaw. Nang matanglawan ng lugar ay tumambat sa kanila ang silid na tila ba nakalimutan na ng panahon. Ang basement na iyon ay isang tambakan ng mga lumang gamit ng dating may-ari ng bahay. Parang nagmamadali talagang umalis ang may-ari ng bahay at iniwan ng lahat ang mga pag-aari niya dito. Sa dami ng bagay na nakita nila doon ay napukaw ang pansin ni Enik ng isang lumang cassette player at mga cassette tapes. Hindi ka na madalas makakita ng mga ganong bagay kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Nakalimutan niya na tuloy ang nakita niyang kamay kanina lamang. Nang makita siya ng kanyang ama na abala na sa paghahalungkat ng mga gamit, ay tumigil na rin ito sa paghahanap ng tao sa loob ng basement. May nakita ka ba talaga o gusto mo lang pabuksan ang basement? Hindi na niya sinagot ang ama dahil na rin sa pagkawili niyang maghalungkat ng mga bala ng kaset. O maandar pa kaya ito? Tanong na Eric. Madumi yan. Bukas mo nakalikutin yan kapag nakalinis na tayo at kakain na. Lumapit ang ama sa anak at binalik sa pinaglalagyan ang iba pang cassette tapes. Iakit ko na lang sa kwarto. Umaasa pa siyang bibigyan siya ng permiso ng ama, ngunit tumanggi itong muli. Baka daw silang dalawa pang ng anak ang mapagalitan ng asawa. Kinandadong muli ng lalaki ang basement at pagdakay bumalik na sa loob ng bahay. Ang kanyang ina naman ay nasa sala at hinihintay ang kanilang balita. Kahit ba nadinig nito ang usapan ng dalawa kanina lamang ay hindi na ito sumunod. Parang nakuryente iyon at hindi na nakagalaw sa kinatatayuan. Nakailang antanda na rin ito. Hawak niya ang kanyang cellphone at handang i-dial ang numero ng pulisya. May nakita pa kayo? Alalang tanong nito. Lumang gamit, ang daming lumang gamit. Baka may magustuhan kapag panggamit dun. Yung iba itapo na natin bukas. Sagot ng ama ni Enix. To be continued.